At ngayon, I'm gonna talk about something that is quite personal. And of course, gusto ko na comfy lang tayo. You know, get a pillow or something. And ay magkwentuhan lang, kumbaga. Naisip ko na pag-usapan tong mga bagay na ito kasi first, I want to utilize the platform that I have. And second, alam niyo yun, sometimes you just need someone that we can relate to and, you know, maybe I could be that person for 5 to 10 minutes tonight. And tonight kasi may gabi po ngayon, so today nyo pinapanood, yes. First insecurity ko talaga is pimples. Yung pimples kasi, syempre, di ba, lalo na tuwing puberty stage naman, normal naman siya, kumbaga. And nagkaroon talaga kasi ako ng sobrang daming pimples, lalo na nung grade 9 ako. Insert pictures right there. And maba talaga yung confidence ko noon. Kasi, actually, wala talaga akong pakialam sa kanila. As in, okay, feeling ko na normal lang naman yan, okay lang yan, okay lang. Pero lagi kasi talaga siyang pinapansin ng mga tao. As in, sobrang dumating sa point sa parang na-conscious na rin ako, ganon. Siyempre, gusto ko lang sabihin sa inyo na may right treatment talaga para sa kanila. Alam niyo, lalo na sa mga teenagers dyan, lahat naman tayo dumadanas yan. Siguro may 10%, charot, 10% nag-invento ng statistics. I mean, may iba na hindi man nakakaranas, pero most teenagers nararanasan yan kasi it's normal talaga. Alam nyo guys, kung napanood nyo na yung mga past videos ko, malalaman nyo talaga na dahil sa mga pimples na meron ako, doon ko nahiligan manood ng YouTube videos. Kasi like, nood ako ng YouTube videos about skincare and everything. And akalain nyo, dahil doon, nagustuhan ko yung YouTube, nakilala ko na yung favorite YouTubers ko ngayon, and naisipan ko na rin na mag-YouTube sa sarili ko. So, like, may rason din pala siya. Alam niyo yun? And tinulungan ko talaga yung sarili ko. So, yeah, that's how I dealt with it. Naganap talaga ako ng products that is right for my skin. Tapos, sinabi ko na pimples are just pimples. Hindi, alam niyo yun, hindi naman nakakabawas ng tunay na kagandahan ang pimples. Ganun ko lang siya tinrato. And ngayon, hindi man super duper clear ang aking skin lalo pa. Pero I'm happy with what I have right now naman. So, ayun. Next naman is related din sa skin. Yung pagkakaroon ko ng skin asthma. Kasi guys, pag may skin asthma ka, onting kagat mo lang talaga ng mosquito bites, ganyan. Sobrang lala na ng mark, mga besh. And bata pa lang talaga ako, lagi na akong nasasabihan na ano sarili mo, magiging na sa'yo di macho, ganyan sila palagi. Sa paglaki ko naman, syempre, mas naging careful na lang ako sa balat ko. Alam mo yun, kapag alam kong lalamukin talaga, kailangan maglagay ng off lotion. Kasi wala tayong magagawa eh, ito tayo eh. Kumbaga, ito yung flaw na meron ako sa balat ko. But, di naman yun hadlang, di ba? To wear shorts if I want to, you know? Or, you know, sleeveless dahil lang may isang pantal ka dyan ng kagat ng lamok. Talagang na-develop yung confidence ko rin doon na parang, although may mga peglat ako from, you know, mosquito bites and everything because of skin asthma na nagmamarka siya, eggs na siya, kumbaga. Naalala ko, may sinuggest sa akin yung kaibigan ko na sabon, i-insert ko na lang siya dito. Hindi ko pa siya natatry, pero bala ko siyang i-try. So, sabay natin i-try kung gagana ba siya. Sabi niya na parang after a month or 2 of using it daw, parang hindi na masyadong nagmamarka yung mga peglat kapag kinagat ng mosquito. So, para sa mga may skin asthma dyan, hashtag, I know you can relate. Yes. Next naman na security ko talaga is yung nose ko. Alam niyo naman po, tanggapin na po natin ang katotohanan na si Cleo ring si Loke ay pangupo. Nagsabi na parang, hala, nung bata pa ako nito, na parang natanim sa isip ko na, hala, alam mo, mas maganda ka talaga sana kung matangos yung ilong mo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Parang sinabi ko na lang sa kanya na parang, oo nga po eh, mga kapwa pang dyan, sama-sama tayo dito, pero hindi naman ito nakakabawas na ating ganda kasi ito tayo, yun. Ito tayo. And we're beautiful.
not despite, we're beautiful with the noses that we have. So talagang ilong ko to. Sobrang laking insecurity ko to nung bata ako. Kasi nung bata ako, best. Kasi feeling niya ang pangit. Tapos kapag tumitingin ako talaga guys sa mirror na, natatandaan ko, lagi yung ilong ko yung nakikita ko. Alam niyo yun, parang kapag gano'n na lang ako. Pero ngayong paglaki ko, natuto na lang akong tanggapin siya. And actually guys, nakikita na talaga ako sa kanya ngayon. Cute daw kasi siya, sabi ng lolo ko. Kaya mahal naman yung lolo ko eh. Alam mo yun, kapag tumatama na naman sa lolo, ang pango ko naman eh. Minsan nga ganun ako sa kotse, kasi diba lagi siya yung nagda-drive para sa aming magkakapatid. Tapos sabi, hindi yan pango, cute yan, cute size, ganun. You know, magpatuloy lang tayong mag-slay with our flaws and imperfections. You know, our flaws make us unique. So, yeah, natutunan na rin talaga akong tanggapin siya. Malaman ko po ang Diyos dahil ginawa niya po ako uniquely. And bawat isa sa inyo ay ginawa rin niya uniquely in His own image and likeness. Arak! Next naman is about my height. Actually, isa yun sa insecurity ko ngayon as a teenager. Kasi, if you don't know, matangkad kasi akong babae. Like, I stand around 5'5" to 5'6", I think. Parang ganun. Tapos talagang conscious ako kasi ayaw ko nung attention niya. Tuwari, nasa family reunion, tapos like, height ko lagi napapansin. Tuwari, may bagong dumating na relative, height ko na naman. Parang, ayoko lang yung attention na nakukuha ko dahil lang matangkad ako, ganun. Plus, the pressure of the society na parang lagi na sinasabi na, ala, dapat huwag ka na masyadong magpatangkad kasi baka mas matangkad ka sa mga lalaki. Alam mo yun, hindi maganda pag masyado kang matangkad sa mga lalaki. Girl, no. Alam nyo, kahapon may nakausap akong kaibigan ko na matangkad din siya babae and she's so beautiful. She's a goddess, okay? And sobrang mahal ko siya. Tapos, talagang siya yung nakakausap ko about this topic na about sa height. Dahil siya kasi, confident siya sa height niya. Alam mo yun, tip ko rin yun sa inyo guys. Whenever you feel like very insecure about yourself, find someone talaga like a friend na you can really trust and you can really open yourself to. Tapos, alam mo yun, talagang pinaparealize niya sa akin every single moment na naging insecure ako about sa height ko na, Faith, maganda ang height natin. Alam mo yun, parang model material agad. Alam mo yung pag sumikat ka, pwede ka agad kunin na ganito, ganyan. Napaparealize niya sa akin na, Faith, embrace that. Alam mo yun, actually, hindi siya flaw. I'm really in the process of learning to love my height talaga. As in, in-embrace ko na siya. And ayun, I think that's it for today's video. At gusto ko lang na malaman mo that you are worthy of being loved. Actually, sobrang tagal ko nang gustong gawin tong video na to. Ngayon lang ako actually nagkaroon din ng lakas ng loob. I hope you've really enjoyed watching this type of content. And don't forget to smile. Thank you so much for watching. See you on the next one!